Magandang gabi po sa ating lahat. Minsan pa nga po, palakpakan po natin ang dakilang Diyos. Welcome po sa Midweek Fellowship. At bago po tayo tumuon sa ating pagtitipon, huwag po natin kalimutang i-like and share ang live streaming na ito. Share po natin sa ating mga kapatid, kaibigan, at mga kakilala. At share din po natin in public nang maraming makapakinig, makapanood, at mapagpala ng salita ng Diyos. Sige po, sabayan po natin ang anointing band. Hallelujah! Let everything that has breath praise the Lord. Amen. Hallelujah! Let everything that has breath, amen, praise the Lord. Praise the Lord. Let everything that has breath praise the Lord. Praise the Lord. I praise in the valley. I praise on the mountains. I praise when I'm sure. I
Jesus. Oh, thank you, Lord. Hallelujah. Glory to God. Glory to Jesus. Ang lahat ng papurit parangal ay para lamang sa iyo, Panginoong Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Salamat, Panginoon, sa oras na ito na muli kami nagkatipon-tipon, Panginoon. Hallelujah. Para i-celebrate yung goodness mo, yung kabutihan mo, Panginoon, sa amin. Maraming salamat, Panginoong Jesus. Alam po namin ang presensya mo ay kasama namin, Panginoong Jesus. Nakikita mo kaming lahat na nagpupuri, Panginoon, at nagpapasalamat sa iyo, Lord God. Thank you for your love, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Ang oras na ito, Panginoon, alam namin, Lord Jesus, dinedeclare namin at sineselebrate namin, Panginoon, that because of your love, you died for us, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon. Inalay mo yung buhay mo para sa aming lahat, para ma-enjoy namin yung buhay na meron kami ngayon, Panginoon. Thank you, Jesus. Thank you, Father. Hallelujah. Kaya sa oras na ito, Panginoon, wala kaming ibang gagawin kundi papurihan ka, pasalamatan ka dahil mabuti ka, Panginoon, sa aming lahat. Thank you, Jesus. Kung ano man ang meron kami ngayon, it is all because of your grace. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, God. Hallelujah. Kaya sa oras na ito, patuloy kaming sasamba at magpupuri sa iyo, Panginoon. Patuloy kaming aawit, i-declare ang kabutihan mo, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Buhay ka, Panginoong Jesus. Buhay ka sa buhay namin, Panginoon. Thank you, Jesus. Thank you, God. Hallelujah. Hayaan mo, Panginoon, na ibalik namin ang papurit parangal para sa iyo lamang, Panginoon. Thank you, Jesus. Thank you, God. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you for the cross, Lord. Thank you for the price you paid, bearing all my sin and shame. In love you came and gave amazing grace. Thank you for
deserve the highest praises. You deserve all the glory. Hallelujah, hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Father. Hallelujah. Thank you for the cross. Thank you for your love. Thank you for your life, Jesus. Hallelujah, hallelujah. Let us sing praises to Jesus. Open your lips and sing praises to Jesus. Let us declare His goodness, His mercy. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. You deserve the highest praises, Jesus. You are more beyond compare, Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Sing praises. Sing praises to Jesus. Hallelujah. With all our hearts, with all our minds, let us sing praises to Jesus. Hallelujah. Oh, thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Oh, thank you, Father. Thank you, Jesus. Praise your name. Praise your name, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Oh, thank you, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Oh, praise you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Amen. Maraming salamat po sa mga awiting pagsamba at pagpupuri. At ngayon naman po, tayo ay dadako na sa pinakamahalagang parte ng ating pagtitipon, ang pakikinig ng salita ng Diyos. At ito po ay papahayag sa atin ni Brother Alex Santos Jr. sa series na Certainty Amidst Uncertainties, sa topic na Jesus is the answer. Sige po, balik po natin ang wagas na papuri sa ating Panginoong Jesus. Amen! Isang mapagpalang araw po sa ating lahat na ngayon po ay nakasubaybay sa ating live streaming. At naniniwala po ako na mula pa kanina sa ating pakikinig ng mga awitin at sa mga nagpuri sa Panginoon at nagpahayag ng kanilang damdamin. Alam ko po na we are so blessed and we are so excited na makadaupang palad ng Panginoon at makaniig ang Panginoon sa oras na ito, lalong-lalo na po sa pakikinig ng salita ng Diyos. Amen po ba? Sige nga po, kung tayo po ay excited at alam natin at naniniwala tayo, natatanggap tayo ng pagpapala ng mga salita ng Diyos sa oras na ito, pwede po ba tayong mag-like, mag-heart at mag-share? So, nandiyan po sa lower left button yung arrow na nakaganon. I-share po natin ang gawain ito nang sa gayon po ay maraming maabot at mapagpala ng ating pong salita ng Diyos na pag-uusapan, because we have a very exciting and very
punong-puno ng pagpapala na topic ngayon, ano? Kasi isa ito sa isinisigaw natin at nakikita nating nakapaskil sa ating fellowship. Ano, yung Jesus is the answer. So, pakishare po at punuin po natin ng heart react. Sige po, heart react tayo sa ating pong gawain para sa Panginoon. Amen? Hallelujah, hallelujah. So bilang pagsisimula po, samahan niyo po ako sa isang panalangin. Ama namin sa langit na makapangyarihan, mapagmahal, at lubos na nagmamalasakit sa amin. Nagpapasalamat po kami sa araw na ito at sa oras na ito na kami po ay muli mong sinamahan, muli mong kinakausap at muli mong ini-encounter, Panginoon, para Lord, tumanggap kami ng mga pagpapala at makasumpong kami ng buhay sa iyong piling. Lord, naniniwala kami na mga salitang marinig namin ay hindi lang magdudulot sa amin ng kaalaman at karunungan, kundi higit sa lahat, yung paglago ng aming buhay at kaligtasan ay ipagkakaloob mo. Lord, sa mga tao ngayon palang makakarinig ng salita mo, sa pamamagitan ng banal mong Espiritu, kilusin mo sila, hipuin mo sila, ipainawa mo sa kanila ang iyong mga salita. At nawa, Panginoon, isuko nila ang buhay nila sa iyo. Salamat, Ama, sa iyong kaluwalhatian at kadakilaan. Sa iyo na po namin ipinagkakatiwala ang oras na ito. At nawa, ang banal mong Espiritu ang magpaunawa ng lahat ng aming maririnig at matututunan. In Jesus' name we all pray. Amen and amen. Palakpakan nga po natin muli at punuin natin ng heart react ang ating gawain para sa Panginoon. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. So, tayo po ay nasa serye pa rin na certainty amidst uncertainties. And pang third part na to as far as I remember. So, first set, second set, third set na to ng series natin. Kasi napakaganda pong saliksikin kung paano bang sa gitna ng maraming kawalang kasiguraduhan sa mundong ito, may isa tayong pangahawakan, may isa tayong pananaligan, may isang sigurado na hinding-hindi tayo bibigoy. At alam ko po, sa loob ng 10 linggo, alam na natin kung sino. His name is Jesus. At sa oras pong ito at sa ating pong paksa sa gabing ito, ating pong i-strengthen, i-concretize pa natin at mas palalakasin pa natin yung dahilan kung bakit si Jesus ang kasiguraduhan sa gitna ng mundong walang kasiguraduhan. Because we believe that Jesus is the answer. Amen? Si Jesus ang sagot sa lahat ng ating mga tanong at problema sa buhay. Palakpakan po natin ang Panginoon. Sabi nga natin nung mga nakakaraang pa, diba? Ang mundong ito ay punong-puno ng kawalang kasiguraduhan. For the third time, let me reiterate with you, ano ba yung sinasabi tungkol sa mundong walang kasiguraduhan? Ang sabi ng Stanford University 2020, uncertainty is inherent in life. Ibig sabihin, bahagi na ng buhay dito sa daigdig ang kawalang kasiguraduhan. Ano yung dahilan? Ang sabi dito, the reality of our everyday existence is that things change every day. Yung katotohanan daw po sa pang-araw-araw nating pag-exist at pamumuhay dito sa daigdig, isa yung sigurado. Nagbabago ang lahat ng bagay kada araw, kada oras, kada panahon. Nothing stays the same. So dahil lahat nagbabago, ano sabi? Even when we wish that they would stay the same, and nothing is certain. Kahit pa gustuhin daw natin, naisin natin. Dagdagan ko lang, kahit pa pag sumakitan at sumikapan natin na hindi sila magbago, magbabago ang lahat. At dahil nagbabago ang lahat, anong sabi? Nothing is certain. Walang sigurado. Random events can and do happen when we're unprepared to deal with the fallout. Yung mga bagay na nangyayari sa daigdig, it randomly happen. Diba? At sa madalas na pagkakataon, nangyayari ito sa mga panahong
Hindi tayo handa na harapin kung ano ang kalalabasan nito. So, yung kawalang kasiguraduhan, inherent na yan. Nag-e-exist na yan. Amen? At kasabay, at dahil sa mundong walang kasiguraduhan, ano yung dinudulot nito sa ating buhay? Di ba? Dahil walang kasiguraduhan ng lahat ng bagay, ano ngayon ang dulot nito sa atin bilang mga tao? Di ba? Sabi ko dito, this uncertainty tends us to ask significant questions regarding different aspects of our lives. Yung kawalang kasiguraduhan na ito ay nagdudulot sa atin ng tendency na magtanong ng maraming mga mahalagang tanong na pumapatungkol sa iba't ibang aspeto ng ating buhay, kagaya ng purpose and existence. Di ba? Dahil walang kasiguraduhan ng mundo, minsan dumarating sa buhay natin, napapatanong tayo, bakit ba ako nabubuhay? What on earth am I here for? Ano ba yung purpose ko sa buhay na ito? Bakit ba ako nilalang ng Diyos? Bakit ba ako sinilang? Para saan ako nagtatrabaho? Para saan ako nabubuhay? Bakit ko kinakaharap ang mga bagay na ito? Di ba? Bakit ako nagsusumikap na yumaman? Na mag-aral? Bakit gusto kong ma-promote? What's the purpose of everything? Di ba? Ang dami nating tanong. Amen. Minsan din sa aspeto ng ating pamilya at relasyon. Lalong-lalo na pag dumarating sa mga sitwasyon yung ating family and relationship aspect of our lives is humaharap sa maraming problema. Di ba? Bakit ang gulo ng pamilya ko? Hindi ko naman pinili na magkaroon ng isang broken family. Pero bakit ako nasa isang broken family? Hindi ko naman ginusto na isilang sa buhay na ito. Pero bakit sila ang naging kasama ko sa buhay? Nung nililigawan ko siya or nung nagpapaligaw ako, ang ganda naman ng goal namin. To be with until the end of our lives. Pero bakit kami nasira? Bakit kami nagkahiwalay? Ang dami nating tanong. Ang dami nating problema. Lalong-lalo na pag dumarating yung mga kahirapan at mga paghihirap at kapigatian. When hardships and difficulties happens to us, sakit, karamdaman, paghihirap, problema, yung mga bagay na yan, pag dumaraan sa buhay natin, nagtatanong tayo, bakit ako? Bakit sa akin nangyari ito? Diba? Mabuti naman akong tao, wala naman akong inaargabyado, wala naman akong ginagawa ng masama, healthy living naman ako. Bakit sa akin pa dumapo yung sakit na to? Bakit ako pa yung nagdaranas ng kahirapan na to? Napakarami nating tanong sa buhay na ito. Paano ko ba talaga masusumpungan yung tunay na kaligayahan? Sa lahat ng meron ako, bakit hindi pa rin ako masaya? Sa kayamanang meron ako, sa kapangyarihang meron ako, ba't hindi pa rin ako nakukontento? Bakit hindi ko pa rin maramdaman yung tunay na satisfaction and fulfillment sa buhay? Why am I still feeling empty? Bakit para ako laging uhaw? Sa pagmamahal, sa atensyon, sa pagkalinga. Yan ang binabato sa atin ng buhay na walang kasiguraduhan. Sabi nga ni Job, ang buhay ng tao ay maikli lamang, subalit punong-puno ng kahirapan. Yung maraming kahirapan na yan,
Yan yung nagdudulot sa atin para magtanong tayo ng mga bagay sa daigdig na ito. At si Job po, nung dumaan na siya ng maraming paghihirap, imagine niyo, no? Ang sabi, si Job ay isang mabuting tao. Wala siyang ginagawang masama. Kaya nga sabi ng Diablo, kaya lang naman mabuti yan kasi lahat binibigay mo, Yahweh. Subukan mong galawin ko si Job. May mangyaring hindi maganda sa kanya, tingnan ko lang kusang pahikap. At pinahintulot naman ng Diyos na si Job ay una, mawala ang lahat ng kabuhayan. Di ba? Sumunod, mamatay pati ang kanyang mga anak. Ano yung huli? Pati yung kanyang kalusugan. Nagkasakit siya, nagkaroon siya ng maraming pigsa sa buong katawan mula ulo hanggang paa. May pang-apat pa na kalbaryo. Ang natira, asawa. Biro lang po. Biro lang po. Di ba? Pero imagine niyo, no? Sa maraming paghihirap at sa maraming pinagdaanan ni Job sa kabila ng kanyang pamumuhay sa daigdig na ito, ng kalugod-lugod sa Diyos, he still experienced sufferings, hardships, relationship problems, family problem, loss of loved ones, nawala yung kanyang kabuhayan. Dahil dito, nagkaroon si Job ng 3 mahalagang tanong sa buhay at sa Diyos. Ano po yung unang tanong ni Job? Wherefore was I born? Bakit pa ako isinilang? Kung ganito din naman ang kahihinatnan, bumuo ako ng pamilya, pero kukunin din naman ni Yahweh. Nagsumikap akong bumuo ng aking kabuhayan, pero kukunin din naman ni Yahweh. Inilagaan ko ang aking kalusugan, pero kukunin din naman pala ni Yahweh. Bakit pa ako isinilang? Sabi sa Job 3:11, bakit hindi pa ako namatay sa tiyan ng aking ina? O kaya'y noong ako'y isilang niya. Di ba? Bakit pa ako isinilang sa daigdig na ito kung ang daranasin ko lang naman ay hirap at pasakit? What is the purpose of my life? Ano pa po yung isang tanong na tinanong ni Job na mahalaga sa pagdanas niya ng kanyang mga pagsubok? How can man be just with God? Kasi, inaano po siya parang kinukonsensya siya ng mga kaibigan niya na baka naman may ginawa kang hindi mabuti. Baka naman isipin mo, baka naman mayroon kang kasalanan sa Diyos, kaya mo pinagdaanan yan. Walang maisip si Job. Kasi kahit ang Biblia nagpapatotoo na nabubuhay si Job ng kalugod-lugod sa Diyos. Kaya ngayon, napatanong siya. Gumagawa naman ako ng mabuti. Ginagawa ko naman yung kalooban ng Yahweh, pero parang hindi pa rin ako karapat-dapat sa Diyos. Kaya nagtanong siya, paano ba maging karapat-dapat sa Diyos? How can man be just with God? Matagal ko nang alam ang mga bagay na yan. Ngunit sino bang matuwid sa harap ng may kapal? Sino bang karapat-dapat humarap sa Diyos? Sino ako para tanggapin ng Diyos? Di ba? Yan yung mahalaga sa kanyang tanong Kung hindi pala sapat lahat na ito, paano ba maging kalugod-lugod sa harapan ng Diyos? Huli, sabi ni Job? 3 tanong na mahalaga niyang tinanong. If man die, shall he live again? Hebrew 14:14. Kung ang tao'y mamamatay, siya kaya'y muling mabubuhay. Ngunit para sa akin, paglaya ko sa hirap ay aking hihintayin. Kasi,
Di ba? Kung ikaw ay nandun sa aspeto ng buhay mo na kinuha na lahat ng kabuhayan mo, parang hindi ka na mabubuhay pa ulit eh. Hindi ka nakakain. Kinuha yung mga anak mo, parang yung reason mo to live, yung motivation mo to live, nawala rin. Di ba? Tapos yung asawa mo, ano sabi? Sumpain mo na si Yahweh. Wala ka ng support na makuha sa kasama mo sa buhay. Tapos may sakit ka pa. So parang yung hantungan ng lahat ng pinagdaraanan ni Job papunta sa kamatayan. Ang tanong ko ngayon, parang ang tanong ni Job is, hanggang kamatayan ba ang buhay? Ako ba'y nabubuhay lang para mamatay? O merong muling pagkabuhay? Kasi sa kabila ng pinagdaanan ko sa buhay na ito, sa lahat ng ginawa kong mabuti sa Diyos, ito pa rin yung dinanas ko, hirap at pasakit. Tapos mamamatay lang ako ng ganon-ganon? Wala na bang kasunod yon? Nasaan ang katarungan? O baka naman may muling pagkabuhay. So, ito pong mga tanong ni Job, napakahalaga sa buhay ng isang tao. Kahit hindi po si Job, kahit tayo, yan din naman ang tanong natin eh. Di ba? Wherefore was I born? Para saan ang buhay na ito? Bakit ako isinilang? Why on earth am I here for? Amen? How can man be just with God? Sa lahat ng meron ako, sa lahat ng pinagsisikapan ko, sa lahat ng pinaghihirapan ko sa buhay na ito, ano yung karapat-dapat para makatanggap-tanggap ako sa Diyos? Paano ako tatanggapin ng Diyos? At kung ako ba'y mawawala sa daigdig na ito, masasayang ba lahat ng aking pagpapagal? O may buhay pagkatapos ng kamatayan? These three questions is a very important questions na dapat tinatanong din natin. Bakit ako nabubuhay? Paano ako magiging katanggap-tanggap sa harapan ng Diyos? At sa aking bang pagpanaw sa buhay na ito, ako ba'y muling mabubuhay? Ano ang hantungan ko pagkatapos ng kamatayan? Nung ina-analyze ko po yung mga tanong ni Job, mas na-realize ko na napakahalaga pala ng mga tanong because it answers it also a question that answers the three important works of God. Yung tatlong mahalagang ginawa ng Diyos. Napakarami pong ginawa ng Diyos. Amen? Napakaraming ginawa ng Diyos. Pero sa maraming ginawa na yun ng Diyos, tatlo yung pinakamahalaga. Creation, salvation, and resurrection. Amen? Sa tatlong mahalagang bagay na tanong ni Job, may tatlong mahalagang bagay din na sagot ang Diyos. At tatlong mahalagang ginawa ng Diyos sa buhay ng tao. Dito, yung paglalang, yung pagliligtas, at yung muling pagkabuhay ng kanyang anak. Kaya nakikita nyo, no? Napakagaling ng Bible, di ba? Lumang tipan to, pero it is talagang yung lumang tipan ay anino ng mangyayari sa bagong tipan. Di ba? Imagine mo, hindi pa dumarating si Kristo, pero naitanong na nagbigay na ng glimpse kaagad si Job about salvation. Paano ba ito masusumpungan? At naitanong na rin ni Job yung muling pagkabuhay. Kasi sa totoo naman diyan lang din talaga umiikot ang buhay ng tao Kung bakit tayo nilalang ng Diyos.
Paano tayo maliligtas? At ano ang ating hantungan pagkatapos ng kamatayan? Amen. Ang tanong, sa mga tanong, ano ang sagot? Ano ang sagot sa mga mahalagang tanong na ito ng ating buhay? Kasi ako nakakasigurado, mga kapatid, pag yung tatlong mahalagang tanong na to ng buhay natin, nasagot, wala nang tanong pa ang hindi mo kayang masagot pa. Ulitin ko, pag itong tatlong mahalagang tanong na ito ay nagkaroon ng kasagutan, naniniwala ako na lahat ng mga magiging tanong mo pa ay mayroon ng kasagutan. Kasi lahat ng tanong na pwede nating maisip, makikita ninyo na napapasa ilalim lang siya dito sa tatlong malalaking tanong na to. The question of creation, the question of salvation, and the question of resurrection. Kahapon, creation, salvation, ngayon, resurrection bukas. This question is tested through time na. So, ano ang sagot sa mga tanong na to? Or, should I say, sino ang sagot sa mga tanong na to? Amen. Ano po ang sabi? Pag-usapan natin yung unang tanong ni Job. Wherefore was I born? Para saan pa na ako'y isinilang? Bakit ako nabubuhay? Ang sabi sa mga ngaral 1:1-3, ito ang mga katarungan, ito ang mga katuruan ng mga ngaral, ang anak ni David na hari ng Israel. Napakawalang kabuluhan. Napakawalang kabuluhan. Imagine nyo, dinalawa pa niya. Yung isa, una isinigaw niya napakawalang kabuluhan. Napakawalang kabuluhan. Lahat ay walang kabuluhan. Imagine niyo, talagang mapapatanong ka bakit ako nabubuhay? Wala naman palang kabuluhan ng buhay. Sabi ng mga ngaral, nagpapakapagod ka ng husto sa pagtatrabaho sa mundong ito. Pero ang tanong, ngunit, para saan ba ang mga pagpapagod na ito? O nga ano? Pag-isipan natin. Para saan? Para maging masaya? Bakit mo gusto maging masaya? Yung kasiyahan may hangganan. Di ba? Para mabusog. Bakit mo gustong mabusog? Kahit naman magpakabusog ka, magugutom ka pa rin. Walang katapusan ng gutom. So, para saan at nagpapakapagod ka? Para saan ba talaga ang pagpapagod na ito? Kaya hindi natin masagot yung mga tanong na yan. Kasi talagang, ang sabi sa 1 John 5:19, alam nating tayo mga anak ng Diyos at ang buong sanlibutan ay nasa kapangyarihan ng devil. The reason why kung bakit ang mundong ito ay walang kabuluhan. Kasi nga, ang mundong ito daw ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng devil. Kaya nga, pag ang sistemang sinusunod natin ay sistema lang ng mundo at walang puwang ang Diyos sa buhay mo, you will never ever answer the question kung para saan ka nabubuhay. Dahil walang sagot ang diablo diyan. Dahil maging siya hindi niya alam ang sagot. Kaya nga siya nagrebelde. Kaya nga siya dinala at ibinagsak ng Diyos. Sabi niya, he falls like
He falls like lightning sa pinakamalalim na bahagi ng impyerno. Kung wala ang Diyos sa buhay natin, patuloy lang tayong nagpapakapagod sa walang kabuluhang bagay. Kaya kahit kailan, hindi natin malalaman ang sagot kung para saan tayo nabubuhay. Kasi alam nyo ba, trabaho ng dyablo, 3 lang. Magnakaw, pumatay at manira. Magnakaw ng kagalakan, magnakaw ng purpose, magnakaw ng joy, magnakaw ng buhay, pumatay, patayin ang ating mga pangarap, patayin ang ningning, ang sinag, patayin ang sigla, sirain ang ating mga pangarap, manira ng buhay, manira ng pangarap, manira ng relasyon. Kaya nga, kung wala ang Diyos sa buhay mo, pag hanggang ngayon hindi mo alam ang sagot kung bakit ka nabubuhay, it also follows na nagpapatakbo ng buhay mo ay ang devil. Kasi nasa ilalim ka ng sistemang ninanakawan ka, pinapatay ka at patuloy na sinisira ang buhay mo. Akala mo nasusumpungan mo ang nakakatagpo ka ng buhay. Ano sabi? Ito sabi, may pera ka, mayaman ka, makapangyarihan ka. Ano sabi ng Bible? Marcos 8:36-37, sapagkat ano ang mapapala ng isang tao, makamtan man niya ang buong daigdig. Ngunit mapapahamak naman ang kanyang sarili. Aanin mo ang pera kung yan ang magiging mitya ng buhay mo. Aanin mo ang maraming pera kung nakakulong ka naman. Aanin mo ang maraming kapangyarihan kung wala naman totoong tao na nagmamahal sa iyo. Wala kang totoong kaibigan. Wala kang totoong kakampi. Kaya ka lang may kakampi, kaya ka lang may kasama, kaya lang may sumasagot sa iyo at sumasama sa iyo kasi may pera ka, kasi may kapangyarihan ka, kasi may mapapala sila sa iyo. Pero pag wala na lahat ng yan, ano ang mapapala mo kung makamtan mo man lahat ng yan pero sa huli kapahamakan ang pagkahantungan mo? Pwede mo ba yung ipangbayad para mabawi ang iyong buhay na nawala? Na in the first place, hindi mo alam ang sagot kung bakit ka may buhay, kung bakit ka sinilang sa daigdig na ito, bakit may Alex? Bakit ako nag-e-exist? Hindi pera ang sagot. Hindi power, hindi kapangyarihan. Hindi kasikatan ang sagot. Hindi ikaw ang sagot. Wala sa daigdig na ito ang sagot. Bakit? Kasi lahat ng mayroon sa daigdig na ito, walang kasiguraduhan. Lahat nagbabago, lahat nabubulok, lahat nasisira, nananakaw. Kaya pag yan ang pinangahawakan natin, we will never experience true fulfillment, joy, peace, and love. And because of that, we will always feel empty. Laging kapos. Laging kulang ang buhay mo. Kasi hinahanap mo ang sagot sa mga maling bagay sa daigdig na ito. The question is, sino ang sagot? 10:10, dumarating ang magnanakaw para lamang magnakaw, pumatay at manira. Na parito ako, sabi ni Jesus, upang ang tupay magkaroon ng buhay. Yung buhay na dahilan kung bakit ka isinilang. Buhay na masaganang lubos. Buhay na ganap at kasyasya.
Buhay na alam mo kung bakit ka nabubuhay. Buhay na alam mo kung bakit mo pinagdaraanan ng lahat ng bagay. Buhay na alam mo ang reason bakit ka nag-e-exist. Buhay na alam mo kung bakit ka nahihirapan, bakit ka napapagod, bakit ka nagtatrabaho, bakit ka nagsusumika, bakit ka nangangat. Kasi alam niyo mga kapatid, nawala yun eh. Nawala yun nung napasok ng kasalanan ng tao. Remember, nung nagkasala si Adan at si Eva, pinalaya sila ng Diyos. And they were lost. They were lost. Naging anak tayo ni Adan at ni Eva, isinilang tayo sa mundong ligaw. Kaya nung isinilang tayo, ang minana nating dahilan kung bakit tayo nabubuhay ay very temporary. Pera, kayamanan, kapangyarihan. Yung true reason why we live, di natin alam. Kaya never natin mararanasan ang buhay na masaganang lubos. Kung ang buhay na meron ng taong hiwalay kay Kristo, buhay na ninanakawan, pinapatay at sinisira ng dyablo. But once you have the answer, Jesus is the answer sa tanong na kung bakit ka nabubuhay. Once you encounter Jesus in your life, you will know the answer. And now Jesus is telling you, na parito ako para muli kang mabuhay. At yung buhay na yan, i-restore ko yung dahilan kung bakit ka nabubuhay. At para saan? Balikan natin ang original text. Genesis 1:31. Nang lalangin tayo ng Diyos, ano sabi niya? Pinagmasdan ng Diyos ang lahat niyang ginawa. At lubos siyang nasiyahan. Period. The reason we live ay upang bigyang kasiyahan ang Diyos. Kaya pala laging kapos. Kaya pala laging may kulang. Kaya pala hindi tayo nakukontento. Kaya pala hindi nabubuo yung joy, yung peace, at yung love sa ating puso. Kasi pala, mali yung reason eh. Ang piniplease natin una tao. Ang piniplease mo yung boss mo. Ang piniplease mo yung asawa mo, yung mga anak mo, yung sarili mo. Puro walang kagalakan yan. Sa huli, iiwan ka pa rin ng taong mahal mo. Sa huli, hindi ka pa rin kayang bigyan ng assurance na mananatili siyang kasama mo. Hindi ka lolokohin, hindi ka sasaktan, hindi ka pababayaan, hindi ka gugutumin. Di ba? Hindi ka sigurado yung iiwan mo bang kayamanan sa mga anak mo, magdudulot ba ito ng unity or pag-aawayan lang nila? Magdidemandahan lang sila. Yung pinagpaguran mo habang buhay para sa kanila, nung napunta sa kanila, mawawala lang, gagastusin lang sa kawalang katotohanang bagay, magiging mitya pa ng kanilang mabuting relasyon sa isa't isa, nagiging magkakaaway pa yung magkakapatid. Diba? Kasi, nabuhay ka, nagpakayaman ka, kasi akala mo, bagamat walang masama na mag-ipon ng kayamanan para sa mga anak na pamamanahan. Pero hindi iyon ang ultimate goal. That is not the ultimate goal of life. Kung magulang ka, hindi ang ultimate goal ng buhay mo ay bubuhayin mo lang yung mga anak mo at iwanan mo sila ng kayamanan pag namatay ka. That's not your ultimate goal. Pag iyan ang ultimate goal mo, iyan ang dahilan kung bakit magulo ang pamilya mo. Sapagkat ang sabi ng Biblia, ang tahanang hindi ang Diyos ang pundasyon, masisira. Ang sambahayang hindi ang Diyos ang tungtungan, mawawasak. Pag dumaan ng bagyo, lumaan ng malakas na hangin, ibabagsak yan. So kung kaya ka nagpapakahirap, nagtatrabaho, nagpapakayaman, inaabot lahat ng pangarap mo, ma-promote kasi gusto mong yumaman para pag nawala ka, may iiwan ka sa mga anak mo at sa pamilya mo. Ang dami ko na pong nakitang kwento at hindi lang isa, hindi lang dalawa, halos sa lahat. Nagiging mitya yan ang kanilang
mabuting ugnayan. Walang dugo pag pera na pinag-usapan. Kasi wala ang Diyos. Di ba? Hindi tao. Hindi sarili. Hindi kung sino dapat ang binibigyan nating kasiyahan at pinaglalaanan natin ang buhay natin. Kung meron man tayong dapat paglaanan ng buhay, ang Diyos na sa atin ay lumalang. Sapagat ang orihinal na disenyo ng Diyos sa atin ay bigyan siya ng kasiyahan. At pag ang Diyos ang binibigyan natin ng kasiyahan, I'll tell you this, you will find the true reason why you live. Di ba? Kasi ang Diyos eternal eh. Di ba? Pakayaman ka, ipon, ay namatay ka. Para saan ka? Para saan yung inipon mo? Para sa mga anak ko. Ay nagkagulo yung mga anak mo. Para saan yung inipon mo? Pero, kung kaya ka nagtatrabaho, kaya ka nabubuhay, kaya ka nangangarap, kaya ka nagsusumikap, ay para sa Diyos. I tell you this, mawala ka man sa daigdig na ito, you are fulfilled. Kasi alam mo, papanaw ka ng walang pagsisisi. Papanaw ka ng walang regrets. Kasi alam mo, napasaya mo ang Diyos at sa iyong pagpanaw, haharap ka sa Kanya at tatanggapin ka sa Kanyang kaharian. The reason we live is to worship God. At mabubuo lang yung sagot na yan at masusumpungan mo lang yung sagot na yan pag tinanggap mo si Jesus sa buhay mo. Kasi sino ba si Jesus, mga kapatid? Si Kristo ang larawan ng Diyos na di nakikita. Siya ang panganay na anak at pangunahin sa lahat ng mga nilikha. Sapagkat sa pamamagitan niya ay nilikha ang lahat. So ikaw, ako, tayong lahat, pati lahat ng ginagamit mo, nilikha yan sa pamamagitan ni Jesus Christ. Nasa langit at nasa lupa, nakikita man o hindi, pati ang mga espiritual na kapangyarihan, paghahari, pamamahala at pamumuno. Ang lahat ay nilikha ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo at para kay Kristo. So if you want to know the purpose of your life, Jesus is the answer. Kung gusto mong mabago ang buhay mo, kung gusto mong magkaroon ng kasagutan lahat ng problema mo, kung gusto mong gumaling sa karamdaman, kung gusto mong masolusyonan lahat ng problema at tanong, you need Jesus because He is the answer to everything that pertains to the creation of man. Si Jesus ang sagot kung bakit ka nilalang ng Diyos. Dahil nilalang tayo ng Diyos sa pamamagitan ni Jesus at para kay Jesus. Kaya pag hindi si Jesus ang sagot mo, pag tinanong ka, bakit ka nabubuhay? There is something, not just something. There is a great things that is missing in your life. Sa bawat puso ng tao may void na tanging si Kristo lang ang makapupuno. Kahit pasakan mo yan ng pera, kahit pasakan mo yan ng maraming kapangyarihan, kahit punuin mo yan ng maraming tao na sa tingin mo nagpapahalaga sa iyo at mahalaga sa iyo, they will never fill that void. They will never fill that void. Only Jesus can fill in that void and vacuum in your heart. Siya lang. Why? Because you are created through Him and for Him.
Kaya sa tanong na sino at para kanino ka nabubuhay, Jesus is the answer. Siya ang sagot para mabago ang buhay mo. Siya ang sagot para muling magkaroon ng sigla ang buhay mo. Siya ang sagot para maging kalugod-lugod ka sa Diyos. Jesus is the answer. Amen. All questions that pertains to creation can only be answered in Jesus. Palakpakan nga natin si Jesus. Amen. Next question po. Kaya nga sabi, lahat ng tumanggap at nanalig sa Kanya, kay Jesus, ay pinagkalooban ng karapatang maging anak ng Diyos. Yun. Di ba pag anak ka ng Diyos, kalugod-lugod ka na sa Kanya? So kung gusto mong maging kalugod-lugod sa Diyos at nilalang ka ng Diyos para maging kalugod-lugod sa Kanya at masumpungan mo yung buhay na kalugod-lugod sa Diyos, ang kailangan mo maging anak. At sino ang sagot para maging anak ka ng Diyos? Who is the answer? Who is the answer para maging anak ng Diyos? Jesus. Amen. So if you want to know why you are created, why you are living, what's your purpose, why on earth you are here for, Jesus is the answer. He is the only one that can change your life, that can redeem your life. He is the only one that can transform your life, that can recreate your life. Jesus is the answer. Jesus is the only one para maging katanggap-tanggap tayo sa harapan ng Diyos. Kaya nga it follows yung sunod na tanong The question about salvation, how can man be just with God? So kanina lahat ng tanong tungkol sa iyong pag-exist. Ngayon naman, let us talk about the question about salvation. Kasi alam ko naman kung bakit tayo nakikinig lahat ngayon dito, because we are a spiritual being. Di ba? We are not just physical being, biological being. We are also spiritual being. So as a spiritual being, andyan yung mga tanong natin na, paano ba ako magiging karapat-dapat sa Diyos? Kasi sabi kanina, the reason I live is to worship God. And only Jesus can give me that answer. Now my question is, how can I be just before God? Paano ako magiging katanggap-tanggap sa harapan ng Diyos? How can I be saved? Ano yung sagot sa tanong na, paano ka maliligtas? Alam niyo po, tanggapin natin ang katotohanan. We really need to answer this question. Mahalaga yung tanong na to kasi alam niyo kung bakit? Roma 3:23, ang lahat ay nagkasala at walang sino mang karapat-dapat sa harapan ng Diyos. Walang sino mang nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. So kung walang naging karapat-dapat at walang kung sino mang nakaabot, big sabihin lahat tayo hindi gustong makasama ng. We do not deserve na makasama dito sa kaharian ng Diyos. At dahil sa kasalanan na yan, ano sabi, Roma 6:23, kamatayan ang kabayaran ng kasalanan. So all of us are doomed. Lahat tayo doomed. Lahat tayo patungong kamatayan. Kasi lahat tayo nagpakalayo-layo sa Diyos. Ngayon, ang dami nating tinatry. Ang dami nating sinusubukan. Siguro naman, kung ako ay magpapakabuti, gagawa ng mabuti, siguro naman, malilinis ako sa kasalanan. Just recently, ako po, I have no against dun sa mga taong nagbibisita iglesia pag mahal na araw. Sabi ko nga, ako po nagbisita iglesia din ako. Pero ang purpose ko, to build a stronger relationship with my family. Di ba? Kasama ko silang kumain, kasama ko silang bumabiyahe. Imagine niyo, alam niyo po ba, pumunta kami ng San Jose del Monte. Tricycle lang ang gamit namin, umuulan pa. Wala kaming trapal. So,
Binahampas kami ng ulan. Tricycle ang gamit namin. Imagine nyo yung layo na yon mula Malolos. May dinaanan namin ng Giginto, Balagtas, Bukawi, Marilao, Santa Maria. Saka kami nakarating na San Jose del Monte. 3 prosesyon ang dinaanan namin habang inuulan kami. Hindi ko ginagawa yon as a sacrifice para magkaroon ako ng kaligtasan at maging kalugod-lugod ako sa Diyos. My only purpose is to have a stronger relationship with my family. Because Jesus said, love begins at home. Kasi gusto ni Jesus, tumatag ang relasyon ko sa pamilya ko. Yun ang gusto ni Jesus eh. Kaya yun ang ginagawa ko. Hindi yun ang gusto ko lang. Gusto ni Jesus yun eh. Pero hindi ko yung ginagawa para, oh Lord, ayan ang layo ng binyahe ko. Siguro naman, deserving na ako. Kasi ano po ang sabi ng Biblia tungkol sa mga ginagawa nating mabuti? Hindi masamang gumawa ng mabuti. Okay na gumawa ng mabuti. Kailan hindi nagiging okay ang paggawa ng mabuti? Pag ang sa tingin mo, iyan ang dahilan kung bakit ka tinatanggap ng Diyos. I-analyze natin. Kaya ka pala tatanggapin ng Diyos dahil gumagawa ka lang ng mabuti. Ano yung sinusuhulan mo ang Diyos? Iyan ang mali kasi sa atin eh. Alam niyo po, kasi nga, makasalanan tayo, so napakababaw ng pananaw natin eh. Akala natin, dahil makasalanan tayo, ang tanging paraan para maging kalugod-lugod sa Diyos is huwag gumawa ng kasalanan. Ibig sabihin, gumawa ng mabuti. Pero hindi eh. Napaka-superficial nun eh. Di ba? Yung bang parang magkaaway tayo, tapos may utang ka, kasi nangutang ka sa akin, hindi mo binayaran, ang sama pa ng mga salitang sinabi mo, sa tingin mo ba ang paraan para magkabati tayo ay magbayad ka lang ng utang? No. Di ba? Sa tingin mo ba ang paraan para magkasundo tayo, mag-sorry ka? No. Kasi kahit magbayad ka ng utang, kung galit ako sa'yo, galit ako sa'yo. Kahit mag-sorry ka, kung galit ako sa'yo, galit ako sa'yo. Are you getting the point, mga kapatid? So, yung good works cannot bribe God. Kaya nga sabi dito, lahat tayo ay naging marumi sa harapan ng Diyos. Ang mabubuting gawa natin, maruruming basahan. Ang mabubuting gawa natin, maruruming basahan ng katulad. Filthy rags. Nalanta na tayong lahat na gaya ng mga dahon. Tinatangay tayo ng malakas na hangin sa ating kasamaan. So, hindi paggawa ng mabuti ang sagot para tanggapin tayo ng Diyos at maging kalugod-lugod tayo sa Diyos at magkaroon tayo ng buhay at kaligtasan. Kasi ang sabi ng Biblia, it's not the answer. If you want to be accepted and pleasing before me, hindi paggawa ng mabuti ang sagot. Dahil ang mga mabuting gawa ng tao, basahang gulagulanit lamang sa harapan ng Diyos. Siguro pagsunod sa kautusan. Ano sabi sa Roma 3:20? Sapagkat ang pagpapawalang sala ng Diyos sa mga tao ay hindi dahil sa mga gawa ayon sa kautusan. Hindi pagsunod sa 10 utos. Lalabag, mas lalong hindi sa paglabag. Hindi na nga nakalulugod yung pagsunod, yung paglabag pa kaya. So, hindi paggawa ng mabuti, hindi pagsunod sa kautusan. Ang sagot. Ang tanong, ano ang sagot? Sino ang sagot? 1:14:6. Sumagot si Jesus, ako ang daan. Hindi kayo. Hindi kayo. Hindi kautusan ng daan. Ako ang daan, sabi ni Kristo. Ang katotohanan.
Hindi yung pananaw nyo na, siguro pag gumawa ako ng mabuti, magiging kalugod-lugod na ako sa Diyos. That's not the truth. It's just a perception of yours. It's just your perception. It's just your standard. Nasa Bible yan, gumawa ng sariling pamamaraan ng tao. Hindi yan ang truth. Ang truth, si Jesus. Ano ang sinasabi ni Jesus? Ano ang ginawa ni Jesus? Bakit naparito si Jesus? Bakit dinakip si Kristo? Bakit sinaktan si Kristo? Bakit minura si Kristo? Bakit hinagupit si Kristo? Bakit nagpasan ng krus si Kristo? Bakit namatay si Kristo? Yun ang truth, yung sagot, bakit nangyari lahat ng yun? Ang sagot kasi mahal ka ng Diyos at gusto tayong iligtas ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo. Kaya nga sabi ni Kristo, at ang buhay. So yung buhay, masusumpungan mo, hindi dahil mabuti ka, kundi dahil mabuti si Kristo. Yung buhay, masusumpungan mo, hindi dahil sumusunod ka sa kautusan, kundi dahil sinunod ni Kristo ang kautusan alang-alang sa iyo. At sa kanyang ginawang pagsunod sa kautusan, oo, hanggang kamatayan. Kasi it is the law that requires that sin must be punished by death. Kautusan ang humihingi na ang lahat ng kasalanan, maliit o malaki, ang kabayaran kasalanan, kamatayan. And Jesus paid it all. Walang makapupunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko, sabi ni Kristo. So, hindi ka maliligtas dahil sa'yo ginagawa. Hindi ka maliligtas ng relihiyon, ng tao, ng perang binibigay mo sa simbahan, ng impluensya, ng paglalakad ng malayo, ng pagpipinitensya, ng paglakad ng paluhod. Lahat ng yon filthy rags. That is not the answer. There is only one answer. Jesus. Sapagkat ang sabi, yun na lamang ang pag-ibig ng Diyos. Kasi yung sagot, yung pag-ibig ng Diyos. At sino ang pag-ibig ng Diyos? Si Jesus. Kaya ibinigay niya ang kanyang buktong na anak upang sino mang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak. Ayun! Bingo! Bingo! Ang sagot sa kaligtasan, hindi kautusan. Ang sagot sa kaligtasan, hindi paggawa ng mabuti. Dahil walang ginagalang mabuting katanggap-tanggap sa Diyos na hiwalay kay Kristo. Isang gawa lang ang katanggap-tanggap sa Diyos, yung ginawa ni Kristo. Kaya ang sabi, ang sino mang sumampalataya sa Kanya, bingo, siya ang sagot. Jesus is the answer para tayo ay maging kalugod-lugod sa harapan ng Diyos. Palakpakan natin si Kristo. He is the answer. Ay hindi mapahama kundi magkaroon ng buhay. Napakaliwanag. Sabi ni Pedro, sa Kanya lamang matatagpuan ang kaligtasan. Kay Jesus lamang, sabi ni Pedro. Kay Jesus lang. Walang ibang pangalan sa buong daigdig na ibinigay ng Diyos sa mga tao upang tayo ay maligtas. Walang ibang pangalan. The name above every name is Jesus. Hindi pangalan ni pastor, hindi pangalan ni Brother Alex, hindi pangalan ng relihiyon, hindi pangalan ng isang malakas at sikat na tao, hindi pangalan ng Santo Papa, hindi pangalan ng simbahan na pinupuntahan mo, hindi pangalan ng dinonate mo na brand. Isa lang. Jesus. Kaya pag pinag-usapan ng kaligtasan ng tao, all questions that pertains to the salvation of man, there is only one answer and His name is Jesus. Palakpakan nga natin ang Panginoon. Kaya kapatid, ang kailangan mo si Jesus. Kaya tama na. Tama na ang pagpapakahirap.
Tama na ang pagsasakripisyo sa mga bagay na wala namang kinahahantungang mabuti. Napapagod ka lang, nahihirapan ka lang. Hindi nagpakahirap si Kristo para ka magpakahirap din. Salvation is only through Jesus. Kaya nga sabi sa Colossians 1:13-14, iniligtas niya tayo sa kapangyarihan ng kadiliman at inilipat sa kaharian ng kanyang minamahal na anak. Sa pamamagitan ni Jesus ay napalaya tayo. Amen? Praise the Lord. Napalaya tayo. At tinatawad sa makatuwid ang ating mga kasalanan sa pamamagitan ng kanyang dugo. Hindi sa pamamagitan ng ginawa mo, hindi sa pamamagitan ng dugo mo na hinampas-hampas. Kapatid, kung ako lang ang tatanungin mo, saludo ako sa katapangan mo eh. Saludo ako sa sakripisyo mo eh. Saludo ako sa pagpapakahirap mo. Yung tapang mo, nasaktan yung sarili mo. Saludo ako. Ako, tanungin mo, saludo ako sa iyo. Pero ang Diyos, nalulungkot. Kasi ang dating sa Kanya, kulang pa ba? Kulang pa ba yung ginawa ko? Kulang ba ako? Kulang pa ba na Diyos ako, iniwan ko ang langit para sa inyo? Kulang pa ba yun? Kulang pa ba yung tinanggap kong mura? Ewan ko, yung mga magulang siguro maiintindihan. Kayo po mga magulang na narito, ano mararamdaman nyo kung gumagapang kayo sa pagtatrabaho? Tapos yung binibigay nyo sa mga anak nyo ayaw tanggapin. Nagmamalaki, kaya ko to. Ako magtatrabaho, ako magpapaaral sa sarili ko, hindi ko kailangan ng ibibigay mo. Ano mararamdaman mo bilang magulang? Meron nga po ako napanood na K-drama series, yung Reply 1988. Sabi nung isang episode doon, hindi naman daw I love you ang kailangan ng isang magulang eh. Ang kailangan ng isang magulang, hindi I love you. I need you. Kaya nga yung mga magulang pag tumatanda, nagiging sumpungin. Kasi daw, feeling nila wala na silang kwenta. Kasi wala na silang trabaho, wala na silang naibabahagi sa pamilya. Ang gusto ng magulang, tulungan ng anak. Ang gusto ng magulang, huwag mahirapan ng anak. Bigay yung pangangailangan ng anak. Yan ang puso ng isang magulang. Kaya nga, kung atin pong ihahalintulad yung pag-ibig ng Diyos, pinakamalapit, hindi yun yung eksakto, pero pinakamalapit na nakahalintulad yan ay pagmamahal ng mga magulang. Kaya nga diba, napakasakit sa isang magulang na nagmamalaki yung anak mo, hindi tinatanggap yung ibinibigay mo, hindi pinapahalagaan yung mga pinaghirapan mo. Ganon din ang Diyos. Ang gusto ng Diyos, tanggapin mo siya. Kaya when we talk of salvation, there's only one answer. And His name is Jesus. Maniwala ka, everything will follow. And last question of resurrection. If a man die, shall he live again? Anong sagot? Pangaral 12:7. Alalahanin mo siya bago manumbalik sa alabok ang ating katawang lupa. At ang ating hininga ay magbalik sa Diyos na may bigay nito. So ang ating pong katawan mamamatay. Mamamatay ito, babalik ito sa alabok. Ang lupa, yung katawang lupa. Babalik yan sa alabok. Ang tanong, pag ito ba namatay talagang sa alabok lang ang hantungan, anong kasunod? Ano ibig sabihin nung ang hininga ay magbabalik sa Diyos? Tandaan po natin sa buhay na ito, dalawa lang ang sigurado eh. Kamatayan sa kapag-uhukom. Yan lang ang dalawang sigurado. Itinakda na ang tao ay minsan lang mamatay at ang pagkatapos ay pag-uhukom. Ang tanong, yung pag-uhukom ba, buhay ba ang tatanggapin natin o kamatayan ulit? Ang sabi sa 1 Corinto 15:3-4, sapagkat ibinigay ko sa inyo bilang pinakamahalaga sa lahat ang tinanggap ko rin.
Ano yon? Sabi ni Pablo, na si Kristo'y namatay dahil sa ating kasalanan. Tulad ng sinasabi sa kasulatan. Yung pala pinakamahalaga sa lahat. Yung kamatayan ni Kristo. Tulad, inilibing siya at muling nabuhay sa ikatlong araw. Yung pala yun. Si Kristo'y namatay dahil sa ating kasalanan, inilibing siya at muling nabuhay sa ikatlong araw. Tulad din ng sinasabi sa kasulatan. Yung pala yung important message ng banal na kasulatan. Yung buong Bible pala, ang pinaka-importanting message, that Jesus died, Jesus went into the grave, and Jesus rose again from the dead. Siya'y muling nabuhay. Ngayon, kung si Jesus ay muling nabuhay, ano ibig sabihin nito? 1 Corinto 15, 12-14. Ngayon, ay pinangangaral naming si Kristo'y muling nabuhay, bakit sinasabi ng ilan sa inyo na hindi bubuhayin muli ang mga patay? Bakit sinasabi natin na pag namatay tayo, tapos na lahat? No! May muling pagkabuhay. Kaya nga mga kapatid, yung prinsipyo natin ng live your life to the fullest. No! Ang tunay na essence ng live your life to the fullest is live your life na nag-iipon ka ng kayamanan sa langit kasi hindi sa lupa ka lang mabubuhay. After sa lupa, may langit. May muling pagkabuhay. Sa muling pagkabuhay, ano naipon mo? Pera, hindi mo kailangan ng pera sa muling pagkabuhay. Kaibigan, hindi mo kailangan ng mga kumpare lang sa muling pagkabuhay kung pare-pares namang hiwalay sa Diyos. Kapangyarihan, hindi mo kailangan ng kapangyarihan sa muling pagkabuhay. Kaya yung mga taong nag-iipon ng kayamanan sa lupa, hindi na muling mabubuhay. Kasi lahat ng inipon niya papuntang kamatayan. Puro pantang mundo. So dapat ang iniipon natin kayamanan, panglangit. Relasyon kay Kristo, pananampalataya kay Kristo, pag-ibig, paglilingkod sa Diyos. Kasi yan yung mga kayamanan na sa langit na pangahawakan natin pag tayo muling binuhay ng Diyos. Kung si Kristo hindi muling binuhay, walang kabuluhan ng aming pangangaral at walang katuturan ng inyong pananampalataya. Pero dahil siya'y muling binuhay, ano sabi sa verse 20-22? Ngunit sa katunayan, si Kristo'y muling binuhay at ito'y katibayan na muling ang bubuhayin ng mga patay. Palakpakan natin ang Panginoon. Kaya yung mga anak ng Diyos, pag may pumapanaw tayo kapatid sa pananampalataya, nalulungkot tayo kasi mahal natin sila. Mapapalayo tayo sa kanila sa maikling panahon. Talaga namang may panahon ng pagdadalamhati at pagluluksa. Pero hindi iyon nagiging dahilan para sisihin natin ang Diyos, magalit tayo sa Diyos. Kasi alam niyo kung bakit hindi tayo nagagalit sa Diyos pag may namamatay? Ba't hindi natin sinisisi ang Diyos kung ba't may namamatay? Kasi alam natin, temporary lang ang kamatayan. Dahil may muling pagkabuhay. Muli silang bubuhayin, muli din tayong bubuhayin, muli tayong magkikita sa kaharian ng Diyos. Muli nating makakasama ang isa't isa. At hindi na muli tayo magkakahiwa-hiwalay pa sa piling ng Diyos. Yung paghihiwalay natin sa mga mahal natin sa buhay, mga kapatid natin sa pananampalataya na pumapanaw, pansamantala lang yan, maikling panahon lang yan. Umasa tayo na yung mga una nating nakasama sa paglilingkuran, yung pamilya natin, yung magulang natin na nagdala sa atin sa gawain sa Diyos, yung kapatid natin, yung apo natin na nakasama natin sa paglilingkod na maagang kinuha ng Panginoon. Yung mga tinitingala natin na mga mentors, mga unang naglingkod sa Diyos, sa pamilya ng lingkod, si Brother Tony, Sister Adele, Sister Linda, Sister Inday, Sister Baby Gonzales, Luring. Umasa tayo. Time will come. Pag tayo lahat muling binuhay ng Diyos, kikita-kita tayo muli.
At hindi na ulit tayo magkakahiwa-hiwalay pa. At sa walang hanggan tayong magpupuri sa Diyos. Kaya ang ipunin nating kayamanan, mga kapatid, sa langit. Huwag lang pera bilangin natin. Bilangin din natin yung mga tao na naliligtas dahil sa ating paglilingkod. Yun ang tunay na kayamanan. Yung mga panahon na inilalaan mo para maglingkod sa Diyos, yun ang mahal, yun ang bilangin mo. Sabi ng mundo, time is money. Pero kung pera na yan na tinutukoy mo ay sa daigdig na ito, pagpatay ka na, wala na yan. At pag nagunaw ang mundo, wala lahat silbi yan. Ang bilangin mong ang tunay na essence ng time is gold, is yung time na inilalaan mo sa paglilingkod sa Diyos. That is the true goal. Kasi iyan ay proportionate na nag-iipon ka ng kayamanan sa langit. Kasi at the end of the day, ang kailangan mong, pag umalis ka sa buhay na to, kailangan yung pupuntahan mo, nandun yung mga taong mahalaga sa iyo eh. Nandun yung mga taong kinikilala mo na magpapasaya pag nandun sila. Eh kung hindi mo sila kung hindi mo sila aayain sa gawain ng Diyos, pag hindi ka maglilingkod sa Diyos, pag hindi ka magdi-disciple, pag hindi ka hahayo, pag hindi ka gagawa ng alagad, kapatid, huwag na tayo magmaang-maangan. Ala sila. Hindi mo sila dadatnan sa langit. Kahit makiramay ka pa at magdasal ka pa ng paulit-ulit sa harap ng kanilang ataol, hindi na sila muling mabibigyan pa ng pagkakataon. Hindi mo sila dadatnan sa kabilang buhay. Hindi ko alam kung kaninong kasalanan niyo. Partially sa atin. Lalo't kung nagkulang tayo at hindi tayo nagpagamit sa Diyos. May muling pagkabuhay. Kaya sana sa muling pagkabuhay, magkita-kita tayo. Makita mo muli yung mga taong nais mong makasama. Kasi hindi mo sinayang ang buhay mo. Ininvest mo para sa muling pagkabuhay. Ay muling pagkabuhay. Ay huwag nating sayangin ang buhay natin dito. Dahil sabi ni Kristo, ako ang muling pagkabuhay at ang buhay. So sa tanong kung kung ang tao ba mabubuhay na maguli, ang sagot si Jesus. Kung si Jesus ka nabuhay na maguli, tayo din na nananalig sa Kanya. Kaya ipagamit natin ang buhay natin sa Diyos. Sabi nga, sa lahat ng tanong natin sa mundong ito, creation, salvation, resurrection, lahat ng tanong sa may kinalaman kung bakit ka nabubuhay, kung paano kang maliligtas, at kung paano kang mabubuhay na maguli, lahat ng yan isa lang ang sagot. Jesus. Kaya sabi sa awit 16:5-6, ikaw lamang Yahweh ang lahat sa aking buhay. Jesus, you are my everything. Jesus, you are all we need. Lahat ng kailangan ko yung binibigay. Kinabukasan ko yung nasa iyong mga kamay. Mga kaloob mo sa akin ay kahanga-hanga. Napakaganda ng iyong pamana. Kaya kapatid, hindi pera, hindi bahay, sasakyan ng magandang pamana. No? Masisira, mananakaw, pag-aawayan lang yan ang mga anak mo. Ang ipamana mo si Jesus. Because Jesus is the answer. Sabi nga, at buhat sa kayamanan ng Diyos na hindi mauubos, bibigay niya ang lahat ng kailangan sa pamamagitan ni Jesus. Because Jesus is the answer. Sabi sa Mateo 11:28, ano ang panawagan ng Diyos? Dahil alam na natin na si Jesus ang sagot,
Ano ang tawag? Tinatawag tayo ngayon ng Diyos. Kung alam na natin na siya ang sagot, anong sabi ng Diyos ngayon sa atin? Lumapit kayo sa akin. Lumapit na tayo kay Jesus. Kayong lahat na nahihirapan, kayong lahat na lubhang nabibigatan, kayong lahat na hanggang ngayon hindi nyo alam ang sagot sa mga tanong, eto na ang sagot si Jesus. Bibigyan kayo ng kapahingahan. Because Jesus is the answer. Hallelujah. Kaya sana po sa oras na ito, nakita na natin ang tunay na sagot. May kinalaman ba yan sa buhay mo dito sa lupa? May kinalaman ba yan sa kaligtasang gusto mong masumpungan? May kinalaman ba yan sa iyong muling pagkabuhay at kamatayan? Ito ang sagot. Jesus is the answer. Kahit anong sagot, kahit anong tanong, kahit anong problema, kahit anong kaguluhan sa iyong isip at sa iyong buhay, isa lang ang sagot. And His name is Jesus. Kaya sana po, suko na natin ang buhay natin sa Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Suko natin sa Panginoon ang lahat. Dahil siya ang tunay na magbibigay sa atin ng buhay at muling pagkabuhay. Muli po, isang mapagpalang araw at oras po sa ating lahat. Tanggapin niyo po ang pagpapala ng Diyos. God bless po sa ating lahat. Amen. Alam ko po na pagpala tayo ng salita ng Diyos sa gabing ito. At muli po, magkita-kita tayo sa darating na Miyerkules, 6 to 8 p.m. po, Midweek Fellowship. At meron din po tayong Youth Fellowship, 5 to 6:30 p.m. Every Saturday naman po iyon. At syempre po, meron tayong Sunday Fellowship. 2 session na po ito. 9 to 11 a.m. at 2 to 4 p.m. At bilang pagtatapos ng ating gawain, pastor natin, mahal natin. Ang community natin ng lingkod, mahal natin. At syempre po, pamilya natin, mahal natin. At dahil una po tayong inibig ng ating Panginoong Hesus, kaya one in love, one in Christ. At ang tema po ng taon, para kay Kristo, ang lingkod, patuloy sa paghayo. God bless us all.